Amen. Magandang umaga po. Parang lulubog ang bangka dahil mas marami sa kabila. Magandang umaga po sa bawat isa. We are here to give praise and adoration to our Jesus Christ. Pero bago po ang lahat, tayo po ay tumayo. At bigyan po natin ng isang magandang ngiti ang ating mga katabi, ang ating mga kasama sa araw na ito dahil nandito sila para papurihan ng ating Panginoon. Kamayan po natin ang bawat isa. Batiin po natin ang bawat isa ng isang magandang umaga. Salamat sa Panginoon na andito ang bawat isa. Hallelujah. Yun. Hindi na umikot yung iba. Tinamad na sila. Mainit kasi ang panahon, onting galaw, pawis agad. So, gusto ko rin po kunin yung opportunity na to para pasalamatan ng ating Panginoon dahil sa another year na ipinagkaloob niya sa akin sa kahapon yung birthday ko. And salamat sa Kanya sa kabutihan niya sa family namin, good health na pinagkakaloob sa amin, and provision, kahit hindi man kami mayaman, pero dahil meron kaming Panginoon ay mayaman na rin kami kasi laging siyang nagpo-provide sa atin. Amen po ba? Amen. Na ano naman natin yun, nasubok natin at totoo yun dahil Panginoon natin yun. Amen. So kung handa na po tayong lahat, sabi po sa Psalm 150 verses 1 to 6, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heaven, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness. Amen. Let us praise God for all of His done, sa blessings niya, pinagkaloob niya sa atin sa love, caring, and everything na ginawa niya sa buhay natin, ating papurihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Jesus. Tayo po ay manalangin. Lord, tinataas ka namin sa araw na ito dahil ikaw ay dakila at karapat-dapat purihin, Panginoon. Thank you po sa opportunity na to, Panginoon, para mabigyan ka namin ng kapasalamatan sa lahat ng iyong ginawa sa buhay namin. Thank you for all the blessings sa guidance and provision, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw, Panginoon. Hindi man kami naging karapat-dapat, pero tinanggap mo kami bilang iyong isang anak, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na samahan mo kami, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Na iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, na samahan kami, Lord God. Lukuban kami ng iyong banal na Espiritu, na ang bawat isa, Panginoon, ay maranasan ng iyong presensya, O God. Samahan mo ang iyong mga anak, Panginoon, na tatayo dito sa harapan, mula sa amin, sa praise and worship team, sa magbabahagi ng iyong salita, Panginoon, sa call to offering, Lord God. Itago mo ang bawat isa sa iyong likuran, na ikaw ang maihayag, Panginoon, hindi ang aming mga sarili. Pagpalain mo, Panginoon, ang pastor na magbabahagi ng iyong salita, Lord God. Tunay mo nga samahan, Panginoon, sa lahat ng problema niya, Lord God, sa lahat ng kinakaharap niya, Panginoon. Nawa nga ay makita sa kanya ang kaliwanagan, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Ang bawat makakarinig nito, Panginoon, ay maging isang encouragement, Panginoon. Na ang bawat lalabas sa kanya mga labi, Panginoon, na maging pagpapala sa aming, Panginoon. Naaloy namin sa iyo, Panginoon, ang araw ito, Panginoon. Nawa nga sa lahat din na makakapanood, Panginoon, ng video na ito, kung saan man silang dako ng mundo, Panginoon, na maranasan nila ang iyong pagpapala, Panginoon. We pray, God, na matapos itong aming pananambahan, na punong-puno kami ng blessing, Panginoon, punong-puno kami ng iyong mga salita, Panginoon. We pray, Lord God, sa lahat pa ng darating pa dito, Panginoon. Ingat at gabayan mo sila, Lord God. Ang lahat ng hahadlang sa kanila, Panginoon, ay hindi magtatangkubay dahil ikaw ay makapangyarihan, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. We desire you, Lord God, na ikaw ang manguna sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang makita sa buhay namin, na maging ilaw at asin kami sa mga taong naliligaw ng landas, Panginoon, at hindi ka pa nahahanap, Panginoon. We pray, Lord God, na maging bahagi kami, Panginoon, ng mga taong ito, Lord God, ay makatagpo ka, Panginoon. We thank you, Lord God, sa araw nito. Samahan mo kami
Sa iyo lamang lahat ng papuri pasalamat sa tanging pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Handa tayo magpuri sa Panginoon sa araw nito. Amen. Let us give praise our God. Let us clap our hands, raise our hands to Jesus. Dahil karapat-dapat lamang siyang purihin. Because as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Patuloy kami ang pupuri sa iyo, Panginoon. Yes, Jesus. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family. And I'll never walk alone in my soul blessing. And then the heaven is a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, gave me a family. And I never walk alone in my life. I'm so blessing. And then the heaven is a great reward. As for me, we're gonna serve the Lord. I found Jesus. I got Jesus, Jesus. He calls me for His own, and He lifts me above the world alone. God is in the house, there's no doubt. God is in the house, He keeps me out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. As for me, God gave and found me. As for me, He took me home. As for me, gave me a family. And I'll never walk alone in my life. I'm so blessing. And then the heaven is a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. I got Jesus. I got Jesus, Jesus. He calls me for His own, and He lifts me above the world alone. God is in the house, there's no doubt. God is in the house, He keeps me out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. I got Jesus, Jesus. He calls me for His own, and He lifts me above the world alone. God is in the house, there's no doubt. God is in the house, He keeps me out. As for you, as for me, I got Jesus. I got Jesus, Jesus. He calls me for His own, and He lifts me above the world alone. God is in the house, there's no doubt. God is in the house, He keeps Him out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. God is in the house, God is in the house, there's no doubt. God is in the house, He keeps Him out. As for you, as for me, we're gonna serve. God is in the house, God is in the house, there's no doubt. God is in the house, He keeps Him out. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. Yes, Jesus, we will serve you, Lord God. Hallelujah. Sabi po sa salita ng Panginoon sa Matthew 19 verse 26, with man this is impossible, but with God all things are possible. Amen. Hallelujah. All things are possible to those who believe in Jesus. Amen. Hallelujah. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against
Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Father, Lord God. Hallelujah. Patuloy ka namin pasasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit ng gagaling sa aming mga puso. You are the reason, Lord, why we are here, Lord God. As we continue to worship you, O God, create in us a heart of a servant. Create in us a commitment for you, Lord, O God. Hallelujah. Ating pong awitan ng ating Panginoon na nagagaling sa ating mga puso. Jesus. Standing in awe of your grace, Jesus, setting my feet in your ways, entering in your presence, to behold you face to face. God over heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. But Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God over heaven, God over heaven and earth, Jesus, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand
My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you, Jesus. We are hungry for your presence, God. Yes, Jesus. We need you more, Lord God, in our life, Lord God. Hallelujah, Jesus. I need you more than yesterday. I need you more. More the word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Once again, we need you, Lord God. I need you more, Jesus. More than yesterday, I need you more. More the word can say, I need you more, oh God, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe.
more than the air I breathe. More than the sky I breathe. More than the song I sing. More than the anything. I need you more. Once again. More than the air I breathe. More than the song I sing. More than the anything. I need you more. I need you more. More than yesterday. I need you more. So much more. What a word to say. I need you more. Lord God, never before. I need you more. I need you more. I need you more. More than yesterday. I need you more. So much more. What the word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Jesus. We need you, O God. Hallelujah. To guide us, Lord God. Na magpasimula, Panginoon, sa another day, Lord God. Sa hirap at ginhawa, Panginoon. Ikaw ang aming kasama, Lord God. We need you in our life, Lord Jesus. Kaya sa araw nito, Panginoon, samahan mo kami na maranasan namin ang iyong presensya, na maranasan ng bawat isa ang iyong pagmamahal, ang iyong dakilang pagmamahal, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo na may mataas na papuri pa salamat sa tanging pangalan mo. In Jesus' name, Amen and Amen. Magandang umaga po sa atin. Anyayahan ko po tayong lahat na tumayo para po sa galang sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong dalang Biblia, pakibukas po ito sa Mark 12 verse 29 to 30. Uulitin ko po, Mark 12 verse 29 to 30. Mark 12 verse 29 to 30. The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Verse 30, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Maari na po tayong umupo. Good morning po sa ating lahat. Isang mainit na umaga po. Amen. Para tayong mga pandesal, no? Ngayon yung pandesal may ano na rin meron na rin sa tricycle. Dati kasi sa nilalako lang ng bike eh. Pero ngayon niluluto na dun sa tricycle, tapos bibili na rin kayo pag madaling araw. Amen. Sige po, pray tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa kalakasan, sa buhay na binigay mo sa amin, sa buong isang linggo na sinamahan mo kami sa aming mga journey, Lord. Salamat din, Panginoon, sa magandang panahon, bagamat sa ibang bansa ay bumabagyo, may mga pagbaha. Dito naman sa amin ay talagang ramdam namin yung summer, yung El Nino. Panginoon, salamat pa rin. Sabi mo nga sa iyong salita, in everything give thanks. At kung ano man yung aming nararanasan, Lord, na experience, dapat namin pasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay at saka sa biyaya mo na patuloy naming nare-receive everyday. Yung buhay na pinagtitiwala mo sa amin, maging yung mga karamdaman na pinagaling mo, Lord. Salamat po. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, samahan mo nga kami habang kami ay nagpupulay-pulay ng salita. Cover us with your holy blood. At ano man ang mga deceiving ng diablo, binawasak namin sa pangalan mo. In Jesus' name, we bind them all the works of evil right now in Jesus' name. Salamat po. Nawa ang aming tenga, puso't isipan ay ito ay magkaroon kami ng concentration sa inyo. May bigay namin yung focus, Panginoon. While we read, while we hear the Word of God, Panginoon. Salamat, purihin ka. In the name of Jesus we pray. Amen. Doon po sa binasa ni May, yun po ay series. Hindi naman po natin natakil yung ibang mga series doon, yung 1 to 4. Yung, ano po kasi yun, 4 yun. Yung binasa kanina ni May, yung love the Lord our God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.
Pero parati naman na nating naririnig yun, although hindi naman doon sa series. May naalala ako na isang message noon, yung first and foremost, love God, parang naging topic na rin to. Pero dito kasi, ginawa nilang teleserye, parang gano'n, may mga series 1, 2. Ang una po doon, yung love the Lord our God with all our heart. Yan po kasi yung yan po yung pinakamahalagang utos na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Mababasa rin natin yan sa Matthew, dun during sa Sermon of the Mount, sinabi niya yan, yung may nagtanong sa kanya, Guro, ano po ba yung pinakamahalagang utos, yung dapat gawin ng tao? Yun yung sinagot ni Jesus doon sa mga nagtanong sa kanya, at kasama niya yung kanyang 12 disciples. Ngayon po, sa umagang ito, ang atin pong focus ay yung dun sa strength, yung tatag, yung lakas na kailangan nating ibigay sa ating Panginoon. Sabi dun sa una, yung to love God with all your heart, sabi dun ay ang kailangan nating ibigay sa Panginoon ay yung affection. To love Him with all affection, passion, desire, adoration, and longing. We found our deepest delight and pleasure in Him. Yun yung pinaka-focus ng love. Diba? Yung ating affection. Pagka nagmamahal tayo sa Panginoon, diba? Meron nga akong nakausap noon, sabi niya, paano ba malalaman kung ikaw ay umiibig na? Diba? May mga tanong na ganun eh. Diba? Ano ba ang pag-ibig? Diba nararamdaman? Iba naman yung pag-ibig at yung gusto. Yung gusto kasi, parang nagbabago pa yon. Pero pag mahal mo na, hindi na magbabago. Yun yung love na gusto ng Lord para sa atin. Para sa Kanya, yung ating pagtugon sa Kanya. Sabi din doon, sa pangalawa, ay yung tungkol dito sa to love God with all our souls means to love Him as we are. Kung ano tayo. Sabi doon, di ba? Yun po yung tinatawag na distinct identity. Kung sino ka. Personally. Kung sino ka ba talaga. Ikaw yun, yung soul mo. Ang tanda natin, ang tao ay, kung ang Panginoon, ang Diyos ay may tatlong three person, tayo rin may three person. Ano po ba yung three person natin? Yung ating physical body, soul, and spirit. Yan po tayo. Yung nagsasalita, ako po yun, si blood. Yung soul, si blood pa rin yun. Yung espiritu, si blood. Pero, isang katawan lang ako, parang ganon. Kaya, ang ating kaluluwa, according to our distinct identity. Kung ano yung identity mo, maganda ka, gwapo ka. Ikaw yung personhood mo, individual personality, ayun po yun. Yun kung ano yung personalidad. Loving God with all our soul also means love God with all our being. Kung ano ikaw, paano ka magmahal? Ikaw ba ay sweet, sour, hindi showy? Meron to, sabi nga, nakausap namin yung isa naming client na pastor, may-ali ng school. Sabi niya, paano ka ba magmahal? Sa isip lang? Mahal kita sa isip lang. Pero paano? Paano mararamdaman nung sinasabihan mo yun? Kung sa isip lang. Parang kulang, di ba? Siyempre, kailangan mong ipakilala yung personality mo sa kanya kung paano ka magmahal. Kung paano mo ipadama yung pagmamahal na yon. Pangatlo doon sa series, sabi doon, yung when we love God with all our minds. Ito naman po yung sa isip. All our mental capabilities, our intellect, our reason, our will, our imaginations, our thought process, our mental creativity. Yun naman po ay tungkol sa ating isipan, kung paano natin mahalin ang ating Diyos. Are fully engaged in our love relationship with Him. Yung pagmamahal natin sa isip. Magkaiba naman po kasi yung sa puso at yung sa isip. Diba? Pwede kasing iniisip mo ang Diyos, pero hindi mo naman siya minamahal sa puso mo.
nakaukit sa puso mo pero sa isipan mo nawawala siya. Pwedeng ganun eh. Kaya nga pag nagmamahal tayo, lalo na sa girlfriend pa lang, di ba? Ang gaganda ng mga binibitawang salita ni lalaki. Nakaukit. Bago pa lang kita nakilala, nakaukit ka na sa puso ko. Sabi doon sa kanta ng Savage Garden, I know I love you before I met you. Before I met, bago pa lang daw niya na-met yung girl, love na niya, di ba? May mga ganon. Yun po ay part ng pagmamahal natin sa Diyos na kailangan nating ibigay sa Kanya. Yung tatlo na yon. Ngayon, sa umagang ito, paano natin mamahalin ang Diyos sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating strength, di ba? Sabi doon, yung passage na strength ay, ano po kasi yan eh, ito is noun na nangangahulugan to sa lakas, yung power, might, force, and or ability, yun po yun eh. Maraming pinanggalingan na salita yung strength. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 na ang strength ay maaring ito ay berry. Yung pag sinabi mo kasing berry, baba, siya ay yung lakas mo ay mas higit pa doon na ano ba pagkakaiba nun. Pero ang bottom line, paano natin ibigay yung ating lakas, yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating lakas. Amen? Sabi doon, this means that call to love God is not only with our physical muscle, but with everything we have available for honoring God. Amen? Ibig sabihin pala, pag tayo ay nagmamahal sa Panginoon, hindi lang naman talaga, yung kung ano lang yung kaya mong gawin. Kung ano lang yung kaya mong ibigay. At the same time, dapat, sino yung na-honor, di ba, ang Lord? Wala naman eh, kaya ba't pa tayo nandito to honor God? Sabi doon, merong kung sa ating sarili lang ang lakas na binibigay ng Panginoon, binibigay natin sa ministry, sa ating trabaho, and everything, sabi doon dapat sa ating paggawa, sa ating pagbibigay ng strength, ay kasama po doon yung nasa ating circle. Ano po yung mga kasama doon? Yung ating spouse, yung ating mga anak, children, yung mga yung our house, dorm room, or pets, and anything, wardrobe, and everything, tools, yung gadget nyo, yung mga movies na yan, lahat ng ginagamit natin, etc., lahat naman po yan, ginagamitan natin ng strength. Sa madaling salita, kailangan pala kung ating mahal ang Panginoon, sa lahat pala dapat ng ating ginagawa, ginagamit natin ang ating lakas, sa trabaho, dito sa church, kung saan-saan man, dapat pala ang napaparangalan ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord sa umagang ito. Napaparangalan po ba natin ang ating Panginoon kapag tayo ay nasa trabaho? Pagkausap natin ay ibang tao, napaparangalan ba kaya natin ang Panginoon? Sabi po doon, ang strength is expressed in energy, power, capital, and competence. It includes our abilities, our talents, our expertise, and our resources. Ibig sabihin po, lahat po ng kakayahan natin, ayan ay nanggagaling sa lakas. Nung Sunday, brand out dyan sa amin, pumutok kasi yung transformer, overload siguro yung kuryente. Kaya walang ilaw, walang electric fan, mainit. Ngayon, nung bumalik na yung kuryente, inayos ng Meralco, siguro mga 2:00 na ng madaling araw. Tapos kinabukasan, pagising ko, ang sakit ng aking dito, yung gout ko, sakit. Hindi ako makatayo. Ininda ko yun hanggang, sabi ko nga, pag hindi pa rito okay Sabado, sabihin ko kay Pastor, ikaw na lang muna sa Sunday kasi mahirap namang makita nyo ako, ika-ika. Kakahiya namang maglalakad ka, ika-ika. Para kang na-injury. Madali sa injured. Tapos hindi ako nakapagtrabaho ng ilang araw, hindi ako nakagawa doon sa Ortigas sa Tenga kasi nga, wala, hindi makagawa, hindi makalakad ng maayos, paano ka naman makakapagtrabaho?
Kaya sa madaling salita pala, ang strength napakamahalaga. Kasi kung wala kang lakas, hindi mo rin magagawa yung trabaho, kagaya nung nangyari sa akin. Nandun lang ako, nagpapahinga sa bahay. Kasi pag hindi ko maitukod yung sakong ko nakaganon ako Kasi nung Sunday, na-invite kasi ako dun ng mga kaibigan ko. Siguro napagod ako. Kaya nung gabi, dire-diretso pa, pumasok pa ako dun sa aming klase. Para sigurong nandun. Kaya napakahalaga, na-realize ko, kailangan talaga yung nape-preserve mo yung lakas mo para kinabukasan makakapagtrabaho ka pa rin. 'Di ba? Kaya yung palang ating strength ay pag tayo ay may ginagawa, ano man na ating iba't ibang ginagawa, yan po ay pagpapakita. Pinapakita natin, yan yung ating kakayahan. Ano man yung kaya nating gawin, nagre-represent sa ating lakas. Kasi alam nyo, pagka mahina ka na, mahirap ng kumilos. Lalo na sa mga senior citizens, hindi naman lahat. Yung ibang senior citizen, bedridden na, hindi na makatayo. Hindi na nila kayang gawin yung mga ginagawa nila noon. Diba? Sabi doon, we use our strength to apply what is in our heart, our soul, and our mind. Kaya nga, hindi mo naman din maa-apply yung tatlo na yon kung wala kang lakas. Paano ka magmamahal? Paano mo mamahalin siya sa puso mo? Kung may sakit ka naman. Sabi nga, health is wealth. Kaya importante talaga na yung ating kalusugan, wag natin pabayaan na lagi tayong, kung pwedeng wag na tayong magkasakit. Minsan nga, pag maglilib ka, ayaw ka papayagan ng boss mo. Bakit lagi ka na lang may sakit? Isang beses nga na-experience ko, nagpaalam ako. Sabi ko, sir, di muna ako papasok. Sabi niya, lagi ka na lang nagkakasakit ganyan, ma-absence. Nang sinagot ko sa kanya, kasi ko siya sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman sinasadyang magkasakit. Sino ba may gustong magkasakit? Sabi kong ganun. Dapat ikaw na lang nagkasakit sana. Ako na lang papasok dyan. Ibig sabihin, may mga circumstances sa buhay natin na hindi natin kayang gawin dahil nga may sakit ka. Hindi mo kayang gawin yung mga para kang walang ganang gawin kasi nga not feeling well ka. Kaya in our heart, our soul, and our mind, importante doon. Ano ba ang dinidil ng heart? Di ba ang dinidil ng heart ay yung affections. The soul with our devotion, the mind with our meditation. Yun yung mga bahagi nun. Our strength does the demonstration and deals with the practical application. Kinakailangan, nakikita yung ating strength sa pamamagitan ng ating paggalaw. Sabi ko nga kanina, nung example ko na rin sa akin, wala akong magawa, hindi ako makapaglakad ng maayos. Paano naman ako aakyat sa ladder? Mamaya mahulog pa ako. Hindi ko kayang gawin kasi hindi ko ma-apply dahil nga may problema sa akin. Yung strength ko, hindi ganun ka, weak yung strength. Hindi siya, hindi ko, yung dating ikaw, hindi mo magawa. Sabi doon, loving God with all your heart, your soul, and your mind happens inside of you. Yun po ay nangyayari sa ating inside. Yung pagmamahal na yun. Yung heart, soul, mind, yan po ay lahat internal, inside. Inside po na katangian natin yon, yung nangyayari sa atin. Pero, loving God with all your strength is displayed, manifested, shown outwardly. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, yung outcome. Sabi ko nga kanina, kung paano ba magmahal, sa isip lang ba? Kasi kung sa isip lang, mananatili lang yung sa isip mo. Hindi mo siya maa-apply. Kung mahal mo siya, hindi naman nakikita, paano ba? Sa aming mag-asawa, may mga asawa na, paano namin express yung pagmamahal namin sa misis namin? Siyempre, typically sa mag-asawa, may holding hands pa rin dapat, may hug, merong kisses, di ba? Kasi sabi nila sa mga minsan, meron nga ako nabasang isang post, dati daw, nung girlfriend pa lang, ganun daw ka-sweet. Pero nung misis na, hindi na daw sweet. Lagi na lang daw parang naiirita, parang walang oras. Hindi na siya kagaya noon na naghihintay ng 2 oras pag nagsusundo. Ngayon, nababagot na. 5 minutes pa lang naghihintay sa misis, galit na. Ano ba yan? Dapat, ano ka rito? Nagsabi ka kagad, para hindi na pupunta rito kagad ng maaga. May mga ganun. Pero dapat hindi nagbabago paano mo ba i-express. Kaya po yun, nakikita ang express sa pamamagitan ng strength natin. Nakikita yun po yung outwardly na pinapakita natin sa ating kapwa, sa ating Panginoon.
Loving God with all your heart, your soul, and your mind is loving Him with all that you are. Kung paano ka natin mahalin ng Panginoon, sabi ko nga kanina, kung sino ka, kung paano mo siya i-treat sa buhay mo. Doon sa 4 ba na yon, nagagawa natin yung 4 na bahagi na yon sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Sige, paano ba? How to love God with all your strength. Sabi do, number 1, 3 puntos lang kasi mainit ngayon, dapat matapos tayo agad. Sabi doon, number 1, acknowledge that God is the source of your strength. Kailangan mong i-acknowledge. Tandaan natin kapatid, hindi galing ang lakas sa Cobra Energy Drink. Lahat na yata ng energy drink natikman ko na eh. Kaya nga kagabi, nagkikwentuhan kami ng mga bayaw ko. Amin na lang yon sa mga mag-asawa lang. Alam nyo, sinishare ko lang yung experience ko. Pero alam nyo, importante sa atin, i-acknowledge natin ang Lord sa kung ano man lakas meron tayo doon. Huwag nating kalimutan na ang lakas ay galing sa Kanya. Amen? Yung talento mo, yung kalusugan mo, yung ability mo, yung resources, potential and capacity are all gifts from God. Amen? Lahat po yan galing sa Panginoon. Kung anong meron ka, dati wala kang trabaho, hindi mo kaya gawin yan. Helper ka lang noon. Pero ngayon, nakakapag-handle ka na ng project, nakakapag-commission ka na, nakakapag-turnover ka na ng hindi pa tapos timeline, turnover na. Sa trabaho mo, ganun din. May binigay na task boss mo, ang deadline, 15, adjust pa lang, tapos ka na. Ganun ka kabilis. Ibig sabihin, lahat po yan, balikan natin. Saan ba galing yun? Yung mga tumutugtog dito, yung mga kumakanta, yung mga marurunong sa larangan ng technical, and everything, lahat po yan, huwag nating kakalimutan na yan ay galing sa ating Panginoon. Kung ano man ang narating mo, nakapunta ka sa iba't ibang lugar, ikaw ay nagkaroon ng mga experience na hindi na-experience ng ibang mong kaibigan, mga kapamilya, lahat po yan galing sa Panginoon. Way back, balikan mo yun. Kagabi, nakakwentuhan ko yung inaanak ko. Sabi niya sa akin, nung daw pandemic, sabi niya sa Lord, kasi paulit-ulit na lang daw yung buhay niya, feeling niya, pabigat na siya. Lord, pag matutulog po ako ngayon, wag mo na akong gisingin. Kasi ayoko nang, para matapos na, sabi niya. Kung may will ka pa talaga sa akin, ikaw na bahala. Pero kung gusto ko na lang, wag na ako magising. Parang gano'n ang kanyan sabi kay Lord. Pero, sabi nga sa akin, nagising pa po ako eh. Tapos nung gumising ako, ang ganda nung spot ng sunrise sa akin. Para bang pinapakita sa kanya ng Panginoon na may hope pa. There is hope. Sabing ganun. Kaya ngayon, yung buhay niya maganda na. Ang ganda na ng trabaho niya. Nakapag-asawa siya ng professional. Maganda rin ang buhay nila ngayon. Kaya ngayon, naglalakad lang siya. Dati nagpalakad-lakad lang. Ngayon, nagdadrive na ng kotse. Misa daw, naluluha siya. Dadaan siya sa floodway. Nakakotse na siya. Maraming stage sa buhay natin na nangyayari yon na yung pinagpa-prosper ka ng Panginoon. Kasi binabounce back mo naman eh. Hindi mo nakakalimutan ang Panginoon. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18, He did all this so you would never say to yourself, I have achieved this wealth with my own strength and energy. Diba? Sabi niya doon, remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Amen? Kaya lagi nating tatandaan, ano man ang narating natin, sabi nga dyan sa Deuteronomy, nagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay maging success sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord bilang pasasalamat sa Kanya. Sabi nga nung inaanak ko, hindi daw siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Kasi daw noon, minsan, naghahanap pa siya ng makakainan, walang pagkain sa kanila. Sabi ko, ganun talaga ang Lord. Magtiwala ka lang sa Kanya, ibibigay Niya. Pero kung hindi ka magtitiwala, sa sarili mo lang kakayan, hindi mo mararating. Kaya ngayon, nakakatuwa. Tumaba na siya, dati payat eh. Dati sinasama-sama lang namin siya dun sa pag meron kaming project, sinasama-sama lang namin siya, at least meron siyang income. Ngayon,
ang ganda na ng buhay niya, tapos ang ganda ng trabaho niya, di ba? Ang Panginoon, hintayin mo lang yung para sa'yo. In perfect time, in perfect place, di ba? In perfect season, ibibigay ng Panginoon yon. Sabi doon, sa Psalms 28, verse 7, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and I'm helped." Sino ba ang tumutulong sa atin? Di ba? Ang Panginoon lang naman. As long as we trust in Him, tutulungan niya tayo. Magtiwala ka lang. Parang footprints in the sun. Nung time na may problema ka, 4 yung 2 set ng footprints yung nakikita mo. Nung banayad pa yung paglalakad. Pero nung medyo mahirap na, 2 set of footprints, akala mo sa'yo yun. Sabi pala ni Lord, yung nakikita mo na, footprints ko yan eh. Hindi naman sa'yo yan eh. Atang-atang kita. Kasi pagod ka na eh. Puro ka reklamo. 6 months ka palang naghihintay, nagre-reklamo ka na. Sabi mo, bigyan kita ng trabaho, binigyan kita ng trabaho. Hindi naman specific prayer mo. Ngayon, binabounce back mo sa akin. Kaya, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sabi doon, kailangan natin siyang bigyan ng gratitude. Acknowledging that God is the source of our strength. Sa Kanya galing. Wala naman tayong mararating kundi dahil sa Panginoon eh. Gaginamit lang niya yung mga magulang natin, mga kaibigan natin, mahal sa buhay. Sa ministry, hindi ka naman makakarating kung nasaan ka doon, kung hindi naman ginamit pa rin, hindi dahil kay Jesus, kay Lord eh. Makikilala mo ba siya? Hindi, wala tayo rito. Sabihin, lahat ng yun, pinroseso ng Panginoon bago tayo magkakasama-sama sa gawain. Sabi doon, ang tinuturo dito na dapat tayo pala ay ang ating pag-uugali, ang ating attitude, kinakailangan pinapakita natin yung humility. Yung sabi doon, give us an attitude of humility and gratitude. Pinapakita pa rin natin yun. Acknowledging that God is the source of our strength changes our perspective on giving. Di ba? Naalala nyo no, na-share ko yung story ni Colgate. Binaliktad niya yung perspective ng Bible. 10% talaga ang nakalagay sa malakay. Bibigay mo yung 10 bagay na kinikita mo. Yung tithes mo, 10%. Then the 90% is yours. Ngayon, si Colgate binaliktad. 90% kay Lord, 10% sa kanya. Ang tanong, si Colgate ba ay nag-exist? Hanggang ngayon, patay na si William Colgate, pero ginagamit mo pa rin, toothpaste nyo, close up, Colgate. Di ba, Colgate? O Beam, may Beam pa ba? Di ba? Dati, di ko makalimutan yung barkada ko niya sa extension, bumili ng Colgate, sabi niya, pabili nga ng Colgate, nung inabot yung Colgate, hindi po yan yung close up, kasi ang tawag mo sa toothpaste, Colgate. Colgate nga po. Di ba yung Xerox? Hindi naman Xerox tawag doon eh. Photocopy. Yung Xerox, brand ng photocopier machine yun. Alam nyo yun? Brand yun. Hindi yun di ba, nakasanayan tayo pa. Xerox nga po, ilang page? Sasagot din naman yung nagsi-Xerox. Ibig sabihin, alam niya, Xerox yung ginagawa, pero photocopy yun. Parang ganon. Pero si Colgate, ang yaman, bilyonaryo. Hanggang ngayon, nag-e-exist ang Colgate kasi binigay nang niya yung 90% sa Panginoon, 10% sa kanya. Ganun din, nababago yung perspective mo sa pamamagitan ng pag-acknowledge mo na ang lahat ng resources ay galing sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi doon sa Proverbs chapter 3, 9-10, di ba, babasahin ko yung part dito, our giving becomes an expression of our gratitude and worship to God. Through our giving, we honor the one who gave us everything we have. Amen? Sabi ko nga, minsan napapagkwentuhan namin, sabi ko, halimbawa, ikaw ba ay may pera ka, meron kasing usapan dyan tungkol sa giving. Kasi may mga iba nagsasabi, may ibang pastor hindi naniniwala sa 10%, wala na daw kasing tithe sa New Testament. May mga ganong kuro-kuro. Ito na lang sinagot ko, sabi ko, may tanong pang isa, sabi pag ikaw ba hindi nag-tithes, kasalanan sa Lord? Okay, may mga ganyan tanong eh. Di ba? May mahilig. Ngayon sabi ko naman, ang pagta-tithes kasi sa'yo yan eh. Between you and the Lord yan. Alam naman ng Lord yung income mo eh. Ngayon, nasa sa'yo yan. Halimbawa, meron kang pera. Kung ano yung convict sa'yo ng Panginoon, ibigay mo. Kasi kung hindi mo yung susundin, between you and the Lord yun. Kasi paano kapag papalain kung hindi mo ibibigay yung para sa Kanya? Nung Sunday nga, nakausap ko din yung isang dati naming kasama sa ministry. Sabi nga sa akin, sana minsan, pag may pagkakataon, invite daw nila ako. Kasi medyo doon daw yung mga tao, hindi daw hindi giver.
Sabi ko, ang importante naman kasi dyan, nagmamahal ka sa Panginoon. Kasi pag mahal mo ang Panginoon, wala kang hindi kayang ibigay. Amen? Napaka naman natin si Lord. Hindi, bibigay mo. Yung building, bakit ba natayo? Kasi mahal natin ang Panginoon. Ibibigay mo lahat. Kasi naniniwala tayo, He is the sources of everything. Yung meron ka, bibigay mo sa Panginoon. Sabi ko nga, ako pa papayag ako, 10% lang ibigay ko kung halimbawa. Siyempre, kung malaki ang pera mo, di ba, gaya na lang ni William Colgate, na ibigay niya kasi in-apply niya to. Yung perspective niya na bago. Kaya niya na ibibigay yung 90. Di ba? Pero kung ikaw, blessed ka talaga, ba't ka higitan mo pa? Kasi pag hinigitan mo pa, mas doble-doble yung ibibigay sa'yo ng Lord. Di ba? Kasi ang sabi ni Paul, magaan sa kalooban, yung hindi ka nabibigatan. Yun naman yung totoo dun eh. May iba kasing mga tao, big deal sa kanila. Amen? Sabi po doon, number 2, ask God to strengthen you. Kailangan hingin natin sa Panginoon yung lakas. Dahil sabi nga doon kanina, hindi natin kaya kung tayo lang, sa sarili lang natin. Kailangan sa atin mismo, hingin natin yun everyday sa Panginoon. Pag magpe-pray tayo sa Panginoon, sabi doon, acknowledging that God is the source of our strength involves admitting our weaknesses and limitations and depending on God's strengthen and empower us. Kasi, bakit natin kailangang mag-as ng strength? Kasi hindi naman tayo laging malakas. Nung inihilot ko yung gout ko, inapahiran ko ng turmeric, yung ina-advertise ko kila Ate Ro sa inyong lahat, sinasamahan ko ng prayer, hindi yun magiging effective Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Kasi bukas, Friday na, pag hindi pa ako okay, message ko na si Pastor, siya na muna sa Sunday. Kung anong kalooban mo, Lord. Kung ayaw mo muna ayaw ko naman tumayong ganito. Minamassage ko siya para nanano ko ng prayer kasi naniniwala naman tayo sa prayer eh. Diba? Sabi nga, papahiran ng langis sa James, diba? Gagaling ka. I-consider mo yon na hindi naman magpapagaling yan dahil doon lang. Dahil sa Panginoon, i-acknowledge pa rin natin si Lord, lalo na sa mga iniinom nating gamot. Pag inom mo ng Biogesic, in Jesus' name, yun naman yun, gagaling ka. Kasi naniniwala ka, yung ininom mo na yun, instrumento para pagalingin ka. Sabi doon, milimitado lang tayo eh. Tandaan natin, ang tao ay infinite. Ay hindi tayo infinite, ang Diyos lang ang infinite. Kaya meron tayong limitation, hindi natin kaya, meron din tayong hangganan. Meron ding nauubos din yung ating lakas, kaya kailangan nating mag-charge. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko yung mga energy drink. Sa totoo lang, minsan mental effect lang wala naman talaga eh. Kasi iinom ka, may asukal lang yun, magkakadiabetes ka pa nga eh. May totoo doon. Pero yung lakas talaga hindi eh. Pero somehow, meron pa rin naman na itutulong. Siguro, medyo gigisingin ka lang ng konti. Pero kung talagang puyat ka, itutulog mo dapat. Kaya nga, sabi doon, on our own, we are weak and needy. Nangangailangan tayo. We get tired, we have limitations. We cannot do everything. We get drained, we get exhausted, we get weary, we fail. We give up. So let us give ourselves permission to release control, to admit our limitation and weaknesses. And then turn to God and rest in His presence. Amen. Kanino po mararanasan ang tunay na kapahingahan? Sa ating Panginoong Hesus po. Wala namang pang iba. Diba? Kahit na ang hinihigaan mo ay Salem bed, Sheraton, Uratex, ano pa ba yung pinakamahal? Yung Slumberland. Pero may mabigat ka pa rin problema, hindi mo sinuko sa Panginoon, hindi ka pa rin komportable. Pagising mo kinabukasan, ayun pa rin yung problema mo. Hindi ka pa rin makakawala doon. Pero sa presensya ng Panginoon, may kapahingahan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi doon, let us not feel guilty when we rest because it is by resting in God's presence that we regain our strength. Doon natin nare-regain yung ating lakas. Pag pagod ka, may problema ka, sabihin mo lang kay Lord, mag-pray ka, maya-maya, parang minamassage ka na. Marirealize mo, Lord, kaya ko pala itong dadaanan ko na to kasi nandiyan ka. Kakayanin ko. Amen? Kaya sabi doon sa Isaiah chapter, napakaganda po ng verse na to, gusto kong basahin sa Tagalog. Nandyan din po.
Sabi dyan, babasahin ko sa Tagalog. Kanta to sabi sa 28, 40, 28 to 31, sabi niya, di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong si Yahweh ay ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan, siya'y walang makatatarok. 29, ang mga mahina at napapagal ay pinapalakas. Take note, ang mga mahina ay pinapalakas. Sabi doon, pakinggan nyo to mga kabataan. Sabi doon, sa verse 30, kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ibig sabihin, kahit kabataan ka pala, di ba, mapapagod ka pa rin. Lalo na pag life begins ka, mapapagod ka pa rin. 31, ito ang pangako Ito ang sabi ni Yahweh. Ngunit ang nagtiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Amen? Soar like an eagle. Alam nyo, ang agila, yan lang po ang ibon na kayang lumipad kahit may bagyo. Sumasabay lang sa hangin yan. Hindi yan ganun sa katindi. Masabay lang sa ng hangin. Ganun katindi strength ng pakpak niya. Hinahalin tulad po tayo doon. Na kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos, wala pong imposible. Sabi nga, mga kabataan, manlulupay-pay pa Kaya po yung mga nagtitiwala na senior citizen kay Jesus, bibigyan pa tayo ng maraming lakas. Diba? Yung mga life begins, kagaya namin, para kaming mas bata pa sa inyo, mga youth. Magugulat, diba? To yan, kasi kung kami ay magtitiwala lagi sa Panginoon, palalakasin kami. Kagaya po sa testimony ko, nagtitiwala ako sa Panginoon, pagalingin niya ako. Hindi dahil sa turmeric. Kaya nga po ako nandito ngayon, nakarating ako. Salamat sa Panginoon. Binigyan niya uli ako ng lakas. Kaya importante po yon, yung sinabi sa Isaiah. Huwag nating kalimutan yon. Soar on wings like an eagle. Habang tayo po ay naglilingkod. Pangatlo po, dito po tayo sa huling point. Sabi doon, apply your strength to express your love for God. Diba? Kailangan mong i-apply yung strength na yan para maipakita mo na mahal mo ang Panginoon. Sino ba yung tunay na nagmamahal sa ating Panginoon? Diba lahat? Amen. Lahat. Bata, matanda, kabataan, may ngipin o wala, may buhok o wala, nagmamahal sa Panginoon. Amen? Sabi doon, use your strength for God's glory. Amen? Lahat po ba tayo, ginagamit natin ang ating strength sa ating Panginoon? Yung buong lakas. Diba? Importante yon. Sabi doon, to love God with all your strength involves action. Love is not just an emotion. Take note, hindi po yun emotion. Sabi ko nga kanina, pag nagmamahal ka, hindi pwedeng nanatili lang sa isip mo. Halimbawa, meron kang gustong ligawan na babae, hindi pwedeng sa isip lang yan, bro. Dapat gumawa ka ng move. Hindi pwedeng talagang dati, di ba? Kasi yung misis, ganda talaga ni Sister Cathy. Ano oras kaya uuwi yan? Kung wala akong gagawin, wala na, maunahan ako ng iba. Parang, di ba yung mga bus sa EDSA, nag-uunahan noon Parang ganon, kailangan may action ka. May gawin ka, express mo yon sa Panginoon. Sabi doon, kailangan ipakita mo, mag-move ka. Ipakita mo sa Panginoon. Sabi, God, with all your strength, let all your actions be expressions of your love for God. Lahat ng actions mo, pakita mo sa Panginoon na mahal mo siya. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whatever you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Lahat ng gagawin mo, uminom ka man ng kape sa Starbucks, sa 7-Eleven, kumain ka kung saan-saan, naglalaro ka ng paboritong mong sports, music, and everything, dapat napaparangalan muna ang Panginoon. Amen? Siya muna dapat unang maparangalan bago yung iba. Kasi siya naman sa kanya galing yung lakas Siyempre, unahin mo ang Panginoon. Matthew 6:33, kailangan natin siya unahin para ma-regain yun. Sabi doon, as we do our work, job, studies, housework, and other actions, let be intentional in doing them as expressions of our love for God to bring glory to His name. Ibig sabihin, kailangan siya lang ang maparangalan.
Kaya nga alam nyo, hindi naman po ang ministry dito lang sa pulpito. Maraming ministry na hindi naman lahat nandito lang na pwede nating i-express yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating lakas kahit sa ibang bagay. Yung tumulong ka lang sa nangangailangan, express na po yan. Diba? Kasi ikaw yung malakas, sino ba tutulong sa mahina? Yung mahina rin? Siyempre hindi, yung malakas dapat, yung kaya siyang itayo. Hindi naman pwede mag-akayan yung parehas bulag. Baka masagasaan yun. Ganun lang naman ang kailangan nating gawin. Sabi doon, importante na ang lahat ng ating ginagawa ay nagdadala ng glory sa ating Panginoon. At sabi doon, we also love God with our strength through the different ministries we do. Sabi doon sa Corinthians chapter 12:31, di ba? Na kailangan nating i-practice, no, exercising natin yung ating mga spiritual gifts na binigay ng Panginoon. Ano ba yon? In your own, malalaman nyo yun, hingin nyo sa Panginoon. Lord, para saan po ba talaga ako? Talaga bang for good, magwawalis lang ako sa church? Ito lang ba ang pwede kong gawin? Hingin mo sa Panginoon. Baka naman marunong ka sumayaw. Wala naman tayo ritong tambourine dance group. Hindi rin pwede. Hilingin mo na lang sa Panginoon. Malay mo naman, sa iba kang ministry ilagay para ma-apply mo, ma-express mo yung iyong strength. Sabi din po dito na kailangan nating ipakita yung pinakamakaya nating gawin, yung excellent way na pwede nating ipakita, ibigay bilang pagtugon, express ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating paggawa. Sabi po dun sa itong 1 Corinthians 13:1-3, di ba sabi dito, babasahin ko na lang, hindi ko na yata nailagay dyan. Ito po ay tungkol sa sa 1 Corinthians 13:1-3. Kung meron kayong mga Bible, hindi ko talaga dyan nilagay kasi mainit para pawisan kayo. Sabi doon, 13:1-3, ang bottom line dito na sinasabi ni Paul, walang halaga ang lahat kung wala yung pag-ibig. Sabi doon, makakapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw. Ito po, symbols. Parang ganun ka lang. Pag natapos na yung tunog, wala na. Ayun, sabi doon, tapos kung ako man ay may kakayang magayag na salita ng Diyos at umuunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalipat ko ang bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala itong kabuluhan. It's all about love. Without love, wala tayo, nothing. Parang walang saysay. Kaya nga, sa pagbibigay, nabanggit ko kanina, nagmamahal. Pag nagmamahal ka, huwag mo na isipin yon. Basta binigay mo na. Diba? Yung mga nagmamahal, diba? Natin sa ating mga lalaki, diba? Ibibigay mo lahat kasi mahal mo. Pag birthday niyan, tsak ko yan, re-regaluhan mo ng special. Ha? Baka nga susurpresahin nyo pa yung ban na, kunwari, ma, may delivery kayo, tapos pagbukas ng ganun, birthday kasi may lobo, may kanta, di ba? Parang ganun. Kaya dahil sa love, lahat naman yun nanggagaling sa expressions. Kaya importante po yun. Pag binasa natin itong buong chapter 13, it's all about love. Ang pinapakita ng Panginoon dito. Kaya po, sabi doon, we also love with our strength through the different ministry. Dahil po magkakaiba tayo ng ministry ginagalawan. Meron sa leadership, meron sa discipleship, small group, sa music ministry, and everything, lahat po yan, magkakaiba man, pero as long as pinapakita natin sa Panginoon, nandoon po yung love, talagang tsak na malulugod ang ating Panginoon. Kasi kahit ano kaya mong gawin, pinapakita mo sa Panginoon yung commitment mo. Yan ang expression, nagpapakita na mahal mo ang Panginoon. Amen? Hindi lang dahil may commitment ka, dahil mahal mo ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, kaya pag Sunday, pupunta ako ng maaga. 7:00, nandun na ako dapat. Mauna ako. Mahal ko ang Panginoon Di ba, pag nga may date tayo, ang eyeball nyo, EB, kung tawagin, 7, yung si lalaki, 5:00 pa lang, nasa venue Excited makita yung kanyang partner. Parang ganun din. Tipan to sa Panginoon Pag meron tayong gustong gawin, mahal mo, pupunta ka talaga gagawin mo yung best mo.
Diba? Amen. Dito po, may mga ilang story pa na nag-express tungkol sa kanilang strength sa pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Kagaya po ng story ni Samson, pwede nyo na lang pong basahin yan. Mababasa nyo yan sa Judges chapter 13 to 16, the story of Samson, paano niya pinakita yung in-express yung strength niya sa pagmamahal niya sa Panginoon. Paano siya sumunod, paano niya tinalo. Hinighlight ko po dyan yung sa may Judge chapter 13 verse 5. Di ko lang Sabi doon yung sa story ni Samson, nung siya ay pagbubuntis pa lang, na isa ay sa sinapupunan pa lang, sabi doon, you will become pregnant and have a son. Sabi doon sa nanay, a son whose head is never to be touched by razor, because the boy is to be a Nazarite dedicated to God from the womb. We will take the lead in delivering Israel from the hands of the Palestinians. Ayun yung pangako, the strength. Bibigyan ng strength si Samson. Kaya kung doon sa mga nagsa-Sunday school, na nyo yung basa, yung ano ba ang sikreto ni Samson? Sabi daw nila si Delilah. Sinidyos nga siya ni Delilah, kaya parang nangyari sa story, sino ba yun yung sa Walt Disney, yung mahabang buhok. Sabi, Rapunzel, get down your hair. Babatong gano'n, di ba? Pero nung ginupit, parang gano'n, nung ginupit yung buhok ni Samson, nanghina siya. Ang pagkakaiba lang, meron ding isa dito na example, si Josiah. Ang pagkakaiba po kasi nilang dalawa, si Samson, na-miss niya yung chance na bilang isang mighty army, alam naman niya kung ano yung saan nanggaling yung lakas niya. Alam niya, sa Panginoon lahat galing yun eh. Pero, ang nangyari kasi dito, sabi doon, but all he did was fight his personal battles. Para sa kanya, personal na lang kasi nung nagkaroon siya ng, di ba, yung mga story niya, talagang, yun ang nagbigay sa kanya ng lakas talaga, yung sinabi na yun, yung binasa natin kanina, na siya ay lalabanan ang Palestine ng Israel. Pero dito po kay Josiah, sa pagkakaiba nilang dalawa, ay si Josiah po kasi ay he was the last good king of Judah na natili siya doon. 3 decades. Tapos sabi pa, love God with all his heart and with all his soul and with all his might, and it was expressed in his actions. Ibig sabihin, talagang yung ginawa niya para sa lahat. Although si Samson naman, ganun din, kaya lang magkaiba lang. Kaya po yung pag sinabing expressions, naalala ko noon, merong kalaban ng National Bookstore, Expressions. Ewan ko kung hindi nila inabot yon, kami lang. Pero nung napunta ako ng Recto, meron pa palang Expressions Bookstore, nakita ko. Nag-selfie pa nga ako kasi parang isa na lang atang tindahan yun, wala nang ganun eh. Kaya po yung expressions, magkakaiba tayo ng expressions kung paano natin gamitin yung ating strength para parangalan ng ating Panginoon, para mahalin ng ating Panginoon. Kaya ang importante po sa atin, ipakita natin kung ano yung kaya mo. Kagaya ni Samson, kung ano yung kaya niyang gawin, pinakita niya sa Diyos. Ganon din si Josiah. And everything, lahat ng mga example sa Bible. Kaya po sa ating buhay, importante yon. Kung ano yung kaya mong gawin, ibigay mo na ngayon sa Panginoon. Yung lakas mo, wag mo nang hayaan na hindi mo na kayanin. Baka dumating yung time na wala ka ng oras na dahil wala ka ng lakas, hindi mo na kayang ibigay sa ating Panginoon yung buhay mo, yung buong kakayahan mo, hindi mo na kayang ibigay sa Kanya. Sabi po doon, dito natin, sabi doon sa isang, sa buhay ni Josiah, isang maganda rin kasi ito eh. Sabi doon, neither before nor after Josiah was there a king like him who turned to the Lord as he did, with all his heart and with all his soul and with all his strength, in accordance with all the law of Moses. Bisan sinunod talaga ni Josiah. Kasi sabi ko nga kanina, magkaiba sila ng expressions. Mababasa natin yan sa 2 Kings 23-25, yung story na yan, verse. Kaya importante po sa atin, sabi doon, in Christ God has given us everything we need for life and godliness. Sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 3. And then sabi dito, sa Acts chapter 1, verse 8, Jesus has given us the power
and strength as He promised to His disciples. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ayan po yung mga pinangako ng Panginoon na ibibigay niya. He give everything. Kaya nga dumating yung banal na spirito, yun po yung kasama natin hanggang ngayon. Sabi doon, Jesus command for us to make disciples of all nations remain to be fulfilled. Amen. Yun po yung isang paraan na para natin ma-express ay to make disciple. Yung mga groups natin, alagaan lang. Someday, small group pa rin yung tawag, madadagdagan lang. Small group 1, magiging small group 2, 3, 4, and so on. Para yung ating yung ating tema na +1 mangyari sa atin pa lang. Hindi makailangan kaagad +12 eh. Yung 1 pa nga lang, minsan hard to hit na eh, yung pakayan 12. Kaya doon tayo sa yung reality. 'Di ba? Sabi nga importante doon, mayroon kang isang kaluluwang madala, libo-libong anghel ang sila ay nagre-rejoice kapag may tumatanggap sa Panginoon. Amen. Sabi doon, may our obedience to the Great Commission be fueled by our obedience to the Great Commandment. Yun po yung Great Commandment, yung kanina, yung love the Lord with all our heart, soul, mind, and all our strength, di ba? Yun ang kailangan. Kaya yun po yung sangkap para magampanan natin yung Great Commission. Let us love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind. And let this love be expressed in action as we love God with all our strength. Amen? Tayo po ba ay handang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating lakas? Di ba? At alam naman po natin na ibabalik ng Lord yung kung napagod ka man ngayon, bukas may bago ka na namang page sa buhay mo, tutuparin ng Lord yon, pupunuan ng Panginoon kung ano man yung wala. Kaya yung pinangako ng Panginoon, wala naman siyang sinabing hindi niya ginawa. Amen? Lahat po yun mangyayari. Basta magkaroon lang tayo ng time na hintayin natin kung ano yung tugon ng Panginoon sa atin. Kung yung iba sa atin may karamdaman, wala naman pong imposible eh. Pagagalingin tayo ng Lord. Kasi may purpose ka pa, kapatid. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon for good. Nasasaktan tayo, meron tayong dinararamdaman. Kaya ibigay natin kung ano yung kaya nating gawin. Ano yung kaya mong express sa Panginoon, express mo yan. Magkakaiba man, pero bottom line, mahal mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong strength. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa lakas na binibigay mo sa amin, na pagtatagumpayan namin, Panginoon, kung ano yung meron. Malaki man o maliit, Panginoon, ay tuyak namin na wala kaming hindi kayang gawin dahil nandiyan ka. You fueled us, Lord. Ikaw ang nagsusustain sa amin para maranasan namin ang lahat. Magawa namin, magampanan namin, makumpleto namin yung task sa ministry mo. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo kami, magawa namin, makomplete namin ng Great Commission sa tulong mo, sa tulong ng kakayahan na binigay mo sa amin, yung mga ability na meron kami. Nawa ito'y makatulong sa aming buhay para ikaw yung maparangalan palagi. Salamat, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Morning po. Gusto ko lang i-share, ang ganda ng message. Lahat ng sinabi ni Pastor Vlad, nakapatungkol yun doon sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung ating Diyos, ang source of everything. Ibig sabihin, kung ano yung meron ka, nanggaling lagi yon sa Panginoon. Amen po. Kasi yung buhay natin, talagang nakalaan yan para sa ating Diyos. Alam nyo, paano ba tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon? Paano ba natin siya ina-acknowledge sa buhay natin? 'Di ba minsan maaalala natin si Lord kapag nasa sabak tayo do sa mga problema. Tama. Mas doon intimate yung Lord, kailangan kita. Lord, ginawa ko na lahat pero sumusuko ako sa iyo dahil corner na ako.
limited yung ating mga kakayahan para tugunan yung mga issue ng problema. Mas nagiging malapit tayo kay Lord. Tama po yun, di ba? Pero kapag okay ang lahat, parang feeling natin ang layo natin kay Lord. Minsan nakakalimutan natin, Lord, thank you. Alam niyo yung story doon sa Wall of Jericho? Si Josue, inutusan ni Lord na gapiin yung mga tao doon sa Jericho. At ang pinaka-strongholds ng Jericho ay yung kanilang wall. Hindi sila basta mapapasok ng kaaway. So, kung ikaw si Josue, parang, susunod ba ako, Lord? Parang napaka-imposible naman taluhin yung mga yon, yung army nila, mga giant. So, kahit gaano kadami yung mga army ni Josue, wala pa rin silang laban doon sa mga nakatira sa Wall of Jericho. Pero anong ginawa niya? Sumunod lang siya. After 3 days, magagapi mo yan. At yung napakatibay na wall na yan, magagapi mo. So anong key point sa buhay natin? Ang kailangan lang talaga natin ay sumunod sa ating Panginoon. Minsan, pag tinitignan natin si Lord, parang isang napakalaking Diyos na ang hirap. Alam niyo yung salitang rurok, masyadong malalim. Hindi natin alam kung paano natin i-express yung sarili natin kapag tinitignan natin ang Diyos. Pero ang Panginoon ay palaging bumababa sa atin. Sabi nga, pagkakausap mo si Lord, itrato mo siya na parang kaibigan mo, na sobrang close. Na hindi kailangan gumamit ng masyadong malalalim na salita para lang ipahayag sa Diyos mo kung gaano mo siya kamahal. Amen? Gawin natin practice sa buhay natin, mga kapatid. Yung sobrang lapit natin kay Lord, hindi lang sa mga panahong may problema tayo. Gawin natin araw-araw na parang ang lapit-lapit natin sa Kanya. Kaya din yan yung isang bagay na inaalaw ng ating Panginoon sa buhay natin, na dumanas tayo ng mga obstacle course sa buhay kasi doon yung time na nagiging malapit tayo sa Panginoon. Pero mas magandang gawin natin araw-araw na malapit sa ating Diyos. Amen? Low sound check. Sige po. Gusto kong awitan ng Panginoon at i-share sa inyo yung isang kanta na, sabi nga, di ba, ang best offer na pwede nating ibigay sa ating Diyos, walang iba kundi yung ating sarili, yung ating buhay. Kasi lahat nandyan na eh. Package. Pwede kang magbigay more than 10%. Pwede mong ibigay kung financially wala ka, pero pwede mong ibigay kung ano pa yung gusto mo. Kahit yung lakas, pwede mong ibigay sa Kanya. Yun lang naman ang tinitignan lagi ng ating Panginoon. Yung sobrang pagmamahal natin sa Kanya na walang alinlangan. Kahit sabi mong, pagod na ako, nako-compromise yung trabaho ko. Pero kung ang sarap-sarap mong gawin yun para sa Panginoon, doon ka naliligayahan. Kasi yun ang gusto mo eh. Amen po? Kay sarap umawi gamit ang bigay mong tinig at ibabalik sa'yo aking Ama. Kay sarap mabuhay ngayong aking alam na ako'y iyong mahal, Panginoon. Ang alay ko, buhay ko't kaluluwa,
naghihintay na makasama ka. Buong lakas ako sa'yo ay sasamba. Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang kaibigang lagi kong sasandalan. Magpakailanman di ka iiwan. At iyong asahan, Panginoong Jesus, ikaw lang at walang iba sa aking buhay. Ang alay ko, buhay ko't kaluluwa, naghihintay na makasama ka. Buong lakas ako sa'yo ay sasamba. Panginoong, minamahal kita. Sabi ko'y sasambitin, Jesus ika'y sasambahin. Pag-ibig mo'y laan para sa akin. Ikaw ang tagapagligtas, Amang banal magpakailanman. Manggagamot ko, Hari, hanggang wakas. Ang alay ko, buhay ko't kaluluwa, naghihintay na makasama ka. Buong lakas ako sa'yo ay sasamba. Panginoong, minamahal kita. Ang alay ko, buhay ko't kaluluwa, naghihintay na makasama ka. Buong lakas ako sa'yo ay sasamba. Panginoong, minamahal kita. Amen. Alam nyo, yung footprints of the Son, lagi nyo tandaan sa buhay natin kapag dumadaan tayo sa mga problema. Minsan, may inaasahan tayo, pero hindi yun yung nangyayari. Tapos, pahirap ng pahirap yung sitwasyon. Palagi yung isipin. Yung story ng footprints of the Son, totoo yun. Si Lord palagi ang kumakarga sa'yo. Dahil limited tayo. Huwag natin isisi kay Lord na, Lord, ang hirap. Sa iba na lang, ba't ako pa? Hindi. Kasi nandiyan siya palagi para kargahin ka. Tama? Ang sarap. Isipin mo sa gitna ng problema na kinakarga ka ng Panginoon. Tandaan mo, yung mga ulap na tumataklob sa atin sa panahon ng problema na parang ang dilim-dilim, hahawiin yan palagi ng Panginoon. At the end of the day, laging sumisikat ang araw para sa atin. Amen? Salamat po. Papuri po sa dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Napakasarap po himay-himayin at balik-balikan ang mga mensaheng narinig mula na sa ating pastor, na si Pastor Vladimir. I would like to invite you to please get your Bibles and open your Bibles in the book of 2 Corinthians. Please, let's all rise
as our respect to our Father, our beloved Father. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, or 2 Corinthians chapter 8, verse 2. Hallelujah. Bisaya po talaga ako. Okay, chapter 8, verse 2, basahin ko po. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Pwede na po tayong umupo. Praise the Lord. So, kung atin pong titignan ang first verse ng chapter 8, malinaw na ito ay pinapakita mula sa iglesia sa Macedonia. Maaari din po nating ma-connect ito sa ating sitwasyon sa bansang Pilipinas at kahit sa level na kilalagyan natin. Di po ba? Na hindi tayo minsan sitwasyon na kulang tayo sa pinansyal, na minsan hindi natin ma-provide ang ating pang-araw-araw. Pero kung titignan po natin sa verse 2, dumaranas man ang iglesia ng Macedonia, subalit hindi ito naging hadlang upang hindi sila maging bahagi ng ministeryo ng pagbibigay. Praise God. And I would like to connect what Pastor Vlad said a while ago dun sa Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18. At sinabi nga niya doon, at i-flash kanina sa screen, I have achieved this wealth with my own strength and energy. Remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. In order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. So, hindi atin kung anong meron tayo. Amen po ba? Lahat ng meron tayo, it's not for our own. Ito ay binigyan lang tayo ng oportunidad na ang buhay ay magamit para mabigyan siya ng karangalan. Pero hindi natin ito pwedeng ipagyabang. Praise God. So, patuloy tayong magkaroon ng desire na maging katulad ng lugar ng iglesia ng Macedonia, na bagamat sila ay nahihirapan, maaaring kulang ang kanilang pinansyal, yung kanilang pangkain, subalit hindi ito naging hadlang, nakalagay pa rito, masayang-masaya pa rin sila na bukas ang palad sa pagbibigay. Praise God! So, it's the heart, like what Pastor Vlad said a while ago. Kung kahit malaki ang laman ng pitaka mo 1,000, but you don't have this big heart, you're not a cheerful giver, so God will not bless you. Praise God? So it's your heart itself. Kaya cheerful, masaya. Masaya kang magbibigay sa Panginoon. Amen? So, mananalangin po ba muna tayo? Okay, samahan niyo po akong manalangin. Amang Diyos na tunay na napakadakila at dapat talaga po naming bigyan ng karangalan at patuloy na pasasalamat, O Diyos. Itong bahaging ito ng pag-ibigay, Lord, we pray that you continue to touch our hearts, O God. And we cannot deny the fact that most or not all of us, we have a lot of money in our pocket. But what you can see is the heart of a giver, Lord God. Lord, help us to be a giver, O Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon, if there are times, marami kang doubts at marami kami iniisip na hindi namin maibigay. Pero gaya ng binanggit mo, we should love you with all our hearts, with all our soul, with all our strength. And this kind of ministry, we can be one of the ministers na pwede mo kaming maging kasangkapan ng pagbibigay, Panginoon. Kung ilan man sa amin ay may kakapusan sa pananalapi, pero gaya ng sinabi mo, wala kang anak na ginutom, wala kang anak na pinabayaan, sapagkat kami ay espesyal mong mga anak, O Diyos. Kaya we pray that you bless yung mga empleyado ng government and private, O God. Kahit ang mga kabataan, mga young professionals na may mga trabaho na, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa at manatili yung pagkakaroon namin ng paghangat, ng desire na magamit namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa pamamagitan ng ministeryo ng pagbibigay, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Binabalik namin ito sa iyo ng pinakamataas sa papurit pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay handa na po bang magbigay? Amen. Praise the Lord. Go na po tayo. One of the best
a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give Him love. Praise God. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ibinabalik ko na po sa kasunod na ating bahagi ng programa. Hey, good morning po. Ngayon po ay makakanig po tayo ng pag-recite ng memory verse. No? Doon po sa Omega family, meron po kaming Bible study every other Thursday. At yung po kanilang bunso ay masipag mag-memorize ng mga verses. No? Yung po aming memory verse ay na-memorize na niya. At during the time of singing, nako, masipag din kumanta niya. No? So, tawagin ko po si Marco Obmerga para mag-recite ng aming memory verse doon sa aming Bible study. Yan. Good morning, everyone. For our verse today are Romans 5:12 and John 5:24. Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way that came to all people because all sin. John 5:24. I am telling you the truth. Whoever hears my words and believes in Him who sent me has eternal life. He will not be judged, but has already passed from death to life. Thank you, Marco. No? Very good, no? Supposed to be last Sunday pa yon kaya lang nakalimutan ko eh. Sabi ko sa kanya, i-remind mo ako next Sunday, ha? No? Kaya pagdating niya kanina, sinabihan niya kaagad ako. So, nasanabihan niya ako last Sunday, kaya lang tapos na tayo eh. So, sabi ko next Sunday na lang, no? So, thank you, Marco. No? Now for our announcement and acknowledgement, no? Gusto po nating pasalamatan ng Panginoon sa mga ginamit niya for today sa ating worship service, no? Simula po kanina sa ating pong pagsisimula, pinangunahan po tayo sa call to worship ni Vanessa Asas. Siya rin po yung ating worship leader. At ang ating naman scripture reader si Myrene Venus. At sa ating pong call to offering, Michelle Oteros. So, pinakyaw natin ang Venus Oteros ngayon. At syempre, ang ating worship team sa pangunguna po ni Vanessa at ang kanyang mga backup, si Jenny Rose, si Monica at si Leisure. Syempre, yung ating musicians, ang Taton Brothers. No? At sa ating kapatid na si Brother Reggie Oteros na nag-render ng song number. At syempre, si Marco, no? Ating nag-recite ng memory verse, no? So abangan niyo pa po, marami pang bala yan si Marcos sa mga susunod, no? So sa next Sunday naman po, ito po yung ating mga assigned leaders for next Sunday. For our scripture reading, si Micaela Obmerga. At sa ating call to offering, si Job Galito. At siyempre yung mga activities for the coming days, yung pong ating weekdays activities, every Wednesday at 8 p.m., ating pong prayer meeting, patuloy po nating ipinananawagan. Kung kayo po ay available, punta lang po kayo dito sa church. And from time to time, meron po mga nag-host nitong ating prayer time. No? So kung gusto nyo po mag-host sa inyong bahay, pwede naman po, sabihan nyo lang po ako. No? Siyempre, yung ating mga youth, every Saturday at 5 p.m. Yung pong ating mga young teens, nag-meet po sila every Saturday at 5 p.m. For our announcement, meron pong gawain ng Zone 2 Women's, ang Alliance Women Philippines Zone 2. Kakaroon po sila ng fellowship sa darating na May 13 o May 18, 2024. At ito po ay gaganapin sa
Agape Christian Alliance Church. Meron po silang registration na 50 pesos. At ang kanila po speaker ay si Reverend Rodney Caprido. Siya po yung pastor doon sa Agape. Ang theme po nila, Few Good Women. Yan. May palabas nito eh. Few Good Men. Sa kanila man, Few Good Women. So, supportahan po natin ito. Abangan po natin ito mga kababaihan sa May 18, 2024 at 9 a.m. I think Sabado yan. No? So, yan. Okay. Siguro this time ay i-skip muna natin yung ating groupings, no? Kasi wala tayong oras. At bago ko pa makalimutan, meron tayong isang announcement pa. For starting next Sunday, first Sunday of May. Tama ba? First Sunday na. So first Sunday of May, next Sunday, mag-a-adjust po tayo ng schedule ng ating worship service, no? Kasi napapansin po natin na marami pong nalilate, kaya i-adjust natin yung ating oras ng worship service. No? So, para naman maka-adjust yung ating mga ibang kapatiran, no? Adjust din natin yung ating time ng worship service. No? So, instead na alas 10, gagawin natin 9:30. So, ito po ay para bigyan daan yung ating small group para pagkatapos ng worship service, may time pa tayo for small group. At para hindi masyadong tanghali na yung pagtatapos natin. Kasi mainit ang panahon ngayon, so para at least medyo maaga pa rin tayo matapos, no? At hindi natin masagupa yung kainitan sa tanghali. No? So, i-adjust po natin. Simula po next Sunday, 9:30 na po tayo mag-start. No? So, para yung mga nalilate, makahabol. Yan. Okay? So, yun lang po. At syempre, bago po tayo dumako doon sa ating closing prayer, yung pong ating tao dito. Ito na yung ating national anthem ngayon. No? Let's do the +1. Yan. So, tayo po tayo. Awitin natin itong ating national anthem. Let's do the +1. Yan. Medyo ligay po itong ating ano. There's a call for you and me, a great commission to obey. Making disciples, planting churches, to the Lord of the harvest we pray. Send more workers, make us one, reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned. So come on now, let's do the +1. +1. P. Passionate prayer for the lost. L. Lifestyle of evangelism. U. Unwavering discipleship. S. Strategic planting of more churches. Send more workers, make us one, reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned. So come on now, and let's do the +1. +1. There's a call for you and me, a great commission to obey. Making disciples, planting churches, to the Lord of the harvest we pray. Send more workers, make us one, reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned. So come on now, and let's do the +1. +1. Let's do the +1. Let's do the
the +1. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo sa amin, sa buhay ng bawat isa, sa mga oras, Lord, na nilaan namin. Mula kanina sa aming paggising hanggang sa mga sandaling ito. Salamat po sa biyaya mo, sa gabay mo, sa proteksyon mo, Panginoon. Dalangin nga namin, God, sa buong isang linggo na daraan muli sa buhay ng bawat isa. Samahan nyo nga kami, ingatan nyo kami sa aming mga trabaho, sa paaralan, sa mga gawaing bahay o anumang mga lugar na aming pupuntahan. Ingatan mo kami sa mga nagko-commute, mga nagdadrive ng sasakyan, magpa-four wheels o motorcycle, Panginoon, ingatan mo kami. Paano kami umalis ng ligtas sa aming tahanan, makarating kami sa aming pupuntahan, hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan mo kami. Gabayan mo ang bawat isa, lalo-lalo na, Lord, yung may mga karamdaman. We pray for them, God, patuloy mong pagilingin na si Nanay Nene, si Abby, Lord, we pray for them, Lord, na ikaw lang ang Diyos na nagpapagaling kung ano man yung mga nararamdaman nila ngayon. Ikaw lang din, God, ang makakapagbigay sa kanila, God, ng comfort. Salamat po. At kayo ang Diyos na nagpapagaling, extend nyo ang kanilang mga buhay, ang kanilang kalusugan, Lord, ay mapanatili, Panginoon. Maging sa amin, God, lalo na yung mga senior citizens, lalo na ngayon mainit, ilayo mo kami lahat sa heat stroke, kaming mga laging nasa labas, na nabibilad sa arawan, ingatan mo kami, Panginoon, maging doon sa mga nag-oopisina na naglabas-pasok sa lamig at sa init ng araw, ingatan mo kami. Wala mang matanda o bata, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maproteksyonan yung aming kalusugan, Lord. Salamat po. Maging doon sa lahat, God, ng may mga gagawin pa, may mga panalangin na hanggang ngayon ay pinagpe-pray. Dalangin ko, Panginoon, na kung anong kalooban mo, let your will be done. Tulungan mo kami, God, maging doon sa mga nagsisik ng job, Lord, bigay mo yung para sa kanila. Alam namin, hindi mo kami pababayaan. Cover us with your holy blood, even, God, sa aming ministry, dito sa Napico, sa community na to, Lord. Tulungan mo kami kung ano yung mga kaya namin gawin para ma-spread ang gospel sa lugar na ito. Cover us, maging yung aming ang bawat isa sa amin, for our senior pastor, sa amin, sa CMT, and all the ministry, God, na meron kami. Nawa, Panginoon, ito'y mapagyaman pa namin. Salamat po, ingatan mo kami as we depart, maging God sa aming pag-alis. Ingatan mo kami. Nawa, Panginoon, saan kami pupunta mamaya, sa mga natitira pang oras, sa araw na ito, ingatan mo nga kami, Panginoon. Pupuntahan na amin pa, hahawakan na aming kamay, ay maging pagpapala sa iba, Panginoon. Salamat, Lord, proteksyonan mo kami at gabayan, God. Hallelujah. Purihin ka. Dismiss us, Lord, with your blessing and guidance. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na magandang tanghali po sa ating lahat. God bless.